Kumpara noong nakarang taon, mas mabilis daw ang unang andar ng andas ng Poong Jesus Nazareno mula sa Quirino Grandstand. Nadismaya naman ang ilang vendor dahil hindi sila nakabento ng husto. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, bukod sa napakaaga, naging mabilis nga ang andar ng andas mula dito sa may Katigbak Road hanggang makaabot dyan sa may kanto ng Ross Boulevard. Mga bandang pasado 4 ng madaling araw noon, Rafi, nang una naming mamataan ang andas mula sa kinaroroonan namin dyan sa may Katigbak. Maya pa ay nasa harapan na namin ito. Malaking factor nito ang organisadong andar ng andas sa pangunguna ng mga pulis ihos. At sa tulong na rin ng iba pang mga namamanata na nagsilbing human barrier para di basta-basta makalapit sa andas ang iba pang nilang mga kapwa namamanata na naghahangad na sumampas sa andas. Kaya naman bago pa man mag alas 4:30, nakalampas na ng Ross Boulevard ang andas patungong Padre Burgos. Hindi gaya noong nakaraang taon, tumagal ng mahigit 1 oras sa naturang intersection ang andas. Sinikate ng araw bago nakalayo sa lugar. Sa katunayan kanina, mag-aalas 5 kanina umaga nagsimula ng maglinis ang mga taga Manila DPS ng mga kalat sa lugar. Yun nga lang, Rafi, gaya na nasabi mo, medyo nadismaya ang ilan sa mga nakausap naming vendor. Sa bilis daw kasi ng andar ng andas, di sila gaanong nakabenta dun sa kanilang pwesto. Rafi? Oscar, nabanggit mo, mabilis yung pag-usad dyan sa umpisa at maagang ang umusad itong andas. Pero sa ating nakikita sa ating live screen ay nandun pa rin sa may Ayala Bridge itong andas at matagal nang hindi gumagalaw. Meron ba tayong impormasyon kung bakit hindi gumalaw itong andas pagdating dito sa may tulay, Oscar? Okay, yung pagdating sa tulay, Rafi, hindi ko pa matitiyak yan sa ngayon, Pero yung kanina, yung paglampas ng kinaroroonan natin doon sa may Katigbak, pagsapit ng Padre Burgos, medyo dyan nagsimulang bumagal dahil yan yung mga pagkakataon na nakalapit na, yung ibang mga namamanata doon sa andas ng Poong Jesus Nazareno. At pagdating doon sa may papalapit ng Finance Road ay ang pagkakalam natin ay nagkaroon na ng stock up, may share sa atin yan, kasama natin si June Veneracion, pero ang pagkakaalam natin diyan nagsimulang bumagal, hanggang sa magpatuloy na nga ang andar ng andas. Pero yung sinasabi natin, at least yung sa area natin, parang kung hindi man record, malayong-malayo ito sa mga nagdaang 1 o 2 taon, kung kailan maagang nakaalis o nakaandar ang andas mula dito sa Quirino Grandstand at maagang nakalagpas ng Katigbak patungo dyan sa may Padre Burgos. Rafi? Alam na natin, Oscar, na isa sa mga pinakadelikadong lugar kung saan dumadaan ang andas ay sa mga tulay dahil sumisikip itong lugar na ito at may panganib na pwedeng may mahulog. Kaya hindi man kita sa ating video ay may mga kawani ng Philippine Coast Guard na nariyan sa may Pasig River para nga mag-antabay baka sakaling o kung meron mang maaksidente dahil nga sa sikip na lugar at yung posibilidad na may mahulog dito sa mga namamanata. Pero ito, unti-unti nang umuusad, Oscar, yung andas dito sa may Ayala Bridge. Pero dyan sa yung kinaroroonan, Oscar, ano ngayon ang nangyayaring aktibidad? Nako, dito, Rafi, sa may Quirino Grandstand mismo ay maayos ang sitwasyon. Kanina pa ay nakapagsimula na maglinis ang mga kawani ng Manila DPS. Sa katunayan, malinis na itong grass ground, itong green ground ng Quirino Grandstand, maging dito sa ating likuran. Bagamat patuloy ang pahalik, sa nakuha nating impormasyon ay mangilan-ngilan na lamang mga namamanata ang nakikita natin at karamihan sa kanila ay mukhang namamahinga na lamang, I understand na inaasahan na siguro mamayang bandang hapon ay muling may mga daragsa dito upang mag-participate nga doon sa patuloy na pahalik dito sa may Quirino Grandstand. Sa mga gustong umiwas doon sa malaking bulto ng tao, so ngayon yung pinakamagandang panahon para magtungo dyan para sa pahalik, Oscar, dahil walang tao. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.